What's up mga bro? Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man tayong panig ng daigdig. So welcome to our new vlog for today. So, meron tayong bagong topic which is nakita nyo sa thumbnail natin is nakalagay is crab mentality. 2 words pero grabe yung ibig sabihin niyan. Grabe yung epekto niyan para sa isang empleyado or nag-abroad na katulad ko or katulad nating mga nandito sa Australia or nasa ibang bansa. So gusto ko sana i-discuss paano natin to iwasan at paano natin to hindi i-entertain sa ating buhay. So, and also I have a special announcement later because BFG posted like 3 days or 4 days ago ang kanilang bagong hiring. We're going to discuss the requirements and paano mag-a-apply. So before that, let's have an intro. So yun, ang taas ng sikat ng araw. So bumili lang ako ng kape kasi medyo maaga ako ngayon dito. So nagatid tayo ng sama natin dito sa hospital kasi schedule niya for surgery. Kaya maaga akong nagising 4 AM pa lang. 4 AM pa lang gising na ako. So bumili lang tayo ng kape para hindi naman masyadong antok So ngayon, yun nga, yung topic is medyo familiar na ang mga kababayan natin sa topic na to. Kasi most of the people, especially sa mga taong nag-abroad, is parang nararanasan nila tong crab mentality sa pagkakasama nila. So, crab mentality is yung parang, alam mo yun, minsan masakit man isipin, masakit man sa pakiramdam, masakit man na makita mo yung realidad na kapwa Pilipino mo is sila yung hahatak sa'yo pababa. So, hindi naman yung typical na halos lahat ng Pilipinas gano'n, no? Hindi ko sinasabi. But hindi ko alam bakit hindi mawala yun sa kultura o hindi yun mawala sa sistema ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa ibang bansa, na mismong kapwa Pilipino mo is yung gagawa ng way para masira ka, pabagsakin ka, which is not good, no? Kasi isa lang yung natutunan ko way back 2013, yung nagtatrabaho ko sa Dubai. Nakita ko sa ibang lahi, lagi silang nagkakaisa Lagi silang nagkakaisa, pinakikita nila sa lahat ng tao sa loob ng isang kumpanya na yung grupo na yon, grupo ng isang nationality na yon, is nagkakaisa sila, nagtutulungan sila in every step of the way. So ngayon, pinipilit kong maging ganun sana yung sistema rito sa mga kasamahan ko. So most naman sa kanila is ganun din naman, nagkakaisa. Pero ang hirap lang kasi meron pa ring lalabas na tinatawag lang cancer or tinatawag nilang parang crab mentality. Tinatawag nilang talagang hahatak sa'yo pababa, which is hindi okay. So, sana sa ating mga Pinoy, sa ating lalo na mga nandito sa abroad, nasa ibang bansa, dapat pagkakasama kayo, nandun yung pagkakaisa. Hindi yung makita nyo lang na umangat yung kapwa nyo, makita nyo lang na magkaroon ng posisyon yung kapwa nyo. Especially pag Pinoy is ayaw nila, galit na galit agad sila. Parang they don't want you to say na mag-grow ka. They don't want you to say na ano mo yun, umasenso ka. Sip lang ako. So ang hirap makisama pag ang mga kasama mo is
kahit anong gawin mong pakikisama, kahit anong gawin mong kabutihan, in the end of the day, sisirahan ka pa rin nila. In the end of the day, ayaw nila sa'yo. So, sabi ko nga, ang tao, pag hindi kanyang gusto, it doesn't matter. You don't need to please everyone. You don't need to please, everyone. Hindi mo kailangan magustuhan ka lagi lahat ng tao na nasa paligid. Pero yung fact na yung taong wala ka namang ginagawang masama, isisiraan ka. Yung taong wala ka namang ginagawang masama, may masasabi pa sa'yo. The only thing that I could advise you guys is i-drop mo yung emotion mo. I-drop mo yung emotion mo. Show them that you don't freaking care kung ano man yung sinasabi nila. Show them na invalid yung mga sinasabi nila. Kasi totoo lang, the more na nakokontrol ka ng tao emotionally, the more na masisiyahan sila, the more na alam mo yun, mas pag-uusapan ka nila. So advice ko lang naman to. So kung ikaw is nakakaranas ng mga tinatawag nga nilang mga backstabbing system ng mga Pinoy o ng ibang lahi, you don't need to show any emotion. You don't need to show anything na parang nagkikihir ka dun sa sinasabi nila or naapekto ka sa sinasabi nila. As a smart person, sabi nga sa nabasa ko, pag nakontrol ka o nakontrol lang ng ibang tao yung emotion mo, they can control you in every step of the way. So mas maganda is ang gawin mo is kahit anong sabihin nila sa'yo, kahit anong paninirang sabihin nila sa'yo, ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. Ikaw yung mas nakakaalam kung tama o mali yung ginagawa mo. So kung alam mo tama lahat ng ginagawa mo and wala ka namang ibang masamang motibo sa bawat kilos mo at sa pinapakita mo sa kapwa mo, hindi mo kailangan maapektuhan. Hindi mo kailangan maapektuhan. Kasi sabi nga ng airpot ko, ang aso tumatahol yan sa taong hindi niya kilala. Same as a human, magsasalita ang kapwa mo lalo na kung hindi ka gusto. Kasi hindi ka nila kilala. Personally. So kung ano lang yung nakikita nila, kung ano lang yung naririnig nila, ganun lang yung sasabihin nila, hanggang doon lang yung gagawin nila. Mag-ingay na mag-ingay, magsalita sa'yo, magsabi sa'yo ng mga bagay na hindi maganda, i-judge ka sa mga ginagawa mo. So yan yung minsan na nakakalungkot isipin, no? Sa kapwa Pilipino mo, yan ang makukuha mo. Yan yung na-experience mo, which is hindi siya healthy. Hindi siya healthy in a sense na psychologically, kasi nga kung naapektuhan ka, hindi ganun kataas yung mindset mo, hindi ganun kataas yung emotionally intelligent mo, yung emotion intelligent, hindi ka basta alam mo yun, makamubuhan kasi nga mahina ka emotionally and mentally. So dapat ang advice ko sa mga kagaya natin mga nasa abroad, kagaya natin nasa ibang bansa, kahit kapwa Pilipino yan o ibang lahi pa, atagan nyo yung loob nyo, mas kilala nyo yung sarili nyo, mas alam nyo kung tama o mali yung ginagawa nyo. Okay? So minsan talaga ang tao, kahit anong gawin mong kabutihan sa harapan nila, kahit anong kabutihan bigay mo sa kanila, pag hindi ka nila talaga trip, hindi ka nila talaga gusto, yun ang mangyayari. But it's okay, because si Lord ang nakakaalam na lahat ng ginagawa mo. Si Lord ang nakakaalam kung ginagawa mo is mabuti o tama, mabuti o mali. Okay? So sa lahat ng mga nag-empleyado sa abroad, mga nagtatrabaho dito sa abroad, mas maganda siguro lagi nyo lang pagkatiwala kay Lord yung lahat ng ginagawa nyo, lahat ng mga plano nyo. Kasi sabi nga sa Bible,
Kung nasa sa'yo ang Panginoon, walang pwedeng malakit sa'yo. Okay? Kung kasama mo siya, hindi mo kailangan mag-alala because He can protect you sa lahat ng bagay, sa lahat ng elemento. So, alam mo yon, sana no, mawala sa ano yun, mawala sa sistema ng mga Pilipino yun, mawala sa sistema nila yung pagiging judgmental, mawala sa sistema nila yung alam mo yun, inggit. Yan yung number one na sumisira sa tao, yung inggit Once na inggit yung isang tao, kahit hindi mo naman hindi mo naman sinasaktan o hindi mo naman sinasabihan ng kung ano, may masasabi na sisiraan ka pa, no? Which is napakapangit. Kaya ewan ko ba, maturity wise, parang pag ganun yung naging sistema ng kapwa Pilipino mo, sa halip na magkaisa kayo, sa halip na mag-grow kayo, hindi kayo mag-grow, hindi kayo, alam mo yun, hindi kayo makita ng ibang lahi na nagkakaisa kayo. Kaya ang tingin nila is parang ang weak naman ng grupo na to, ang great naman ng nationality na to, which is hindi okay, no? So balik ako sa sakyan ko kasi babalik na ako ng yard. So saglit lang, ayusin ko lang yung phone ko. So yan, okay naman yung phone ko, naayos ko na naman yung sasakyan ko. So pabalik na ako ng yard, naatid ko na yung kasamahan ko dito sa hospital. Praying na sana na maging successful yung surgery niya today. So balikan ko na lang siguro siya mamayang hapon. So yun nga, balik tayo doon sa topic. Bangit, di ba? Bangit nung meron kang na-experience or meron kang kasamahan na may sakit, lakra mentality. So honestly, hindi siya makakabuti individually. Hindi nakakabuti sa tao o hindi nakakabuti kahit mismo dun sa naninira yung ginagawa niya. Hindi rin nakakabuti sa kapwa niya na sinisiraan niya yung ginagawa niya. Unang-una, bakit sa kanya hindi nakakabuti? Unang-una, sa halip na focus sana siya sa sarili niya kung paano niya mapapaayos yung buhay niya, kung paano niya ma-enhance yung buhay niya, paano niya ma-enhance yung sarili niya, he is wasting his time, or they are wasting their time na pag-usapan ka o pag-usapan yung ibang tao. So busy sila sa pag-iisip kung paano nila sisiraan yung ibang tao, paano sila may masasabi sa ibang tao. So doon naman sa sinisiraan nila, lalo na kung weak yung emotion and mentality niya. So syempre manghihina ka na, mawawalan ka na ng gana sa ginagawa mo. Pero if you are a strong person, mayroon kang strong na prinsipyo sa buhay, okay? Kung meron kang strong mentality, strong emotion, no? Hindi ka papapekto doon. Which is minsan, tulad ko, kung sa akin man gagawin yan, tatawanan ko lang kasi alam mo kung bakit. They are giving me time, they are exerting effort para magsalita sa akin ng mga hindi magaganda, which is considering na nauubos yung oras nila, nauubos yung panahon nila para pag-usapan nila ako, which is sa halip na merong sanang pagkakataon na yung oras na ginagamit nila is meron sila sanang pagkakataon na ma-enhance yung buhay nila, ma-enhance yung sarili nila. They are wasting their time para pag-usapan ka, which is
Ewan ko. Sa akin natatawa lang ako. Kung sa akin man gawin yon, dude, pagtatawanan ko lang yan. Dude, sabihin ko sa'yo, thank you. Thank you for wasting your time. Thank you for talking about me. It doesn't matter kung negative o positive man yung pinag-uusapan nyo. Wala akong pakialam. Kasi why? Ako ang nagda-drive ng sarili kong buhay. Ako ang nagde-decision sa sarili kong buhay. At alam ko kung saan papunta ang buhay ko. So sila, they are just keep barking and keep barking because they don't really know you. They don't really know you well. So don't give a damn emotion sa mga ganyang bagay. Okay? So, yun nga pala. Balik tayo nga pala dun sa nasabi ko kanina na meron akong gustong i-announce about sa post ni VFG, which is they are currently hiring for flexographic printing operator. So it was being is being post dun sa page nila for 4 days na ata or 3 days na, I'm not pretty sure. So kung meron kayong mga experience sa malalaking printer, yung nagpiprint ng mga tarpaulin, so nagpiprint ng mga signages, try nyong i-apply yan. So they are looking for an individual na merong 5 years experience, na kahit pa paano nakatungtong ng college, natapos yung first and second sem ng first year, not more than 41 years old, at merong naka-writing passport. So yung experience so dapat yun tuloy-tuloy, dapat yun walang gap. So it means kung ano yung pinasok nyo, kung ano yung trabaho nyo for 5 years, dapat yun at yun lang, no? At could be verify sa SSS kasi yun yung number 1 yan yung number 1 verifying source ng immigration dito sa Australia, yung SSS, kasi makikita yung contribution nyo dyan So kung meron kayong ganitong skill, if you are experienced, you have 5 years experience, pasahan nyo na agad to na dito kay BFG. Pasahan nyo na agad yung resume nyo, yung CV nyo, then hopefully mapili kayo at masama kayo o masalang kayo sa interview. So dito yan papuntang Australia, which is okay, diba? Napakaganda dito guys. Masarap dito magtrabaho, masaya rito magtrabaho, magaang ang buhay, pero nakadepende pa rin yan kung paano mo magagaangin yung buhay mo. So sana sa mga nangangarap makapunta ng Australia, magkaroon kayo ng opportunity katulad ng nakuha ko, katulad ng nararanasan ko. Hopefully magkaroon kayo ng opportunity na ganito. Pero syempre, hindi dadating opportunity sa inyo kung hindi kayo kikilos. Hindi dadating opportunity sa inyo if you're not going to seek dun sa opportunity na yun. Then for you to be able to have that opportunity, lagi nyo pagkatiwala yan kay Lord. Lagi nyo pag-pray, no? Ihiling nyo kay Lord, pagkatiwala nyo. So hindi nyo alam, baka bukas makalawa andyan na yung opportunity sa harapan nyo. So always have faith to God, no? Kasi totoo lang sa akin, like what I told with my first vlog, hindi ko to ine-expect na dadating tong opportunity to sa akin. Hindi ko to ine-expect na magko-cross kami ng opportunity na to. So that's why when opportunity comes, no, dapat prepared ka emotionally, mentally, physically, and spiritually. Okay? So yun lang mga kamak bro. So sana may natutunan kayo sa napag-usapan natin about crab mentality. At sa mga nangangarap pumunta ng Australia, pasahan nyo na agad yan Pinos ni BFG. Baka sakali tayo ay swertihin, baka sakali tayo i-bless ni Lord para tayo ay makapunta ng Australia. So yun lang mga kamak bro. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. So don't forget to like, share, and subscribe dito sa aking channel. At see you to my next vlog. Thank you.